Magandang araw, narito na naman ang mahalagang kaganapan at makabuluhang impormasyon sa ating syudad mula sa kauna-unahang digital news program sa Olongapo. Ako si David Bayarong at ito ang Batang Gapo News TV. Para sa ating headlines, bagong dredging machine mula sa Department of Public Works and Highways nagsimula ng maghukay sa Kalaklan. First District Congressman Jeffrey Kunghon, SM Foundation, nagsagawa ng medical at dental mission sa 3,000 residente. 60 seconds with City Social Welfare and Development Office OIC, Mr. Gonzalo June Pascua. At para sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga, positibong pananaw at determinasyon ng isang tao ang hatid sa atin ni DJ Nicole Jose. Bagong dredging machine na Watermaster 4 na mula sa DPWH nagsimula ng maghukay sa Kalaklan River. Alamin natin ang detalye kay kasamang Ray Toledo. Daig nga ng maagap ang masipag. Fully operational na ang Watermaster 4 na dredging machine mula sa DPWH at ang unang manding order, hukayin ang bunganga ng Kalaklan River para tuloy-tuloy na ang agos ng tubig sa mga ilog ng Olongapo. Ang naturang dredging machine ay kayang sumipsip ng buhangin mula sa ilalim ng ilog at pwede rin ito maging backhoe. Ayon kay Olongapo City Mayor Roland Paulino, unang huhukayin ng naturang dredging machine ang bukana ng Kalaklan River malapit sa Parola. Ang buhangin umano na nakaharang dito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakalabas ang tubig mula sa iba't ibang ilog sa Olongapo, kung kaya't bumabalik ito sa siyudad na nagiging sanhi ng baha. Po kasing machine na to, multipurpose po. Pwede po siyang magbako, dredging, mag-clearing vegetation ng mga water lily, ganyan. Pwede siyang balita-camera. Malaking tulong po yan, lalo na sa mga hindi gaanong mapasok yung draga ito. Pwede po kasi siyang mag-isa, meron siyang propeller, LC, saka po pwede siya sa mababaw. Madali po siyang immobilize. Mahigit sa isang truckload ang nahukay ng naturang dredging machine. Dinaluhan din ni 1st District Congressman Jeffrey Kunghon, City Councilors ng Olongapo at mga opisyales ng barangay ang launching ng naturang dredging machine. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. 3,000 residente ang nakatanggap ng tulong sa magkahiwalay na proyektong medikal at dental na hatid ni 1st District Congressman Jeffrey Kunghon at SM Foundation. Alamin ang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Aabot sa 3,000 na mga mamamayan ng Olongapo, hinandugan na magkahiwalay na medical mission ni Congressman Jeffrey Kunghon at ng SM Foundation. Kahit na wala na ang kontrobersyal na PDAF, pinangunahan pa rin ng kongresista ang free medical, dental, optical at feeding program sa Barangay East Bahak-Bahak. 285 ang nakinabang sa medical mission samantalang 150 naman sa dental, 277 ang nagpa-check-up sa mata, 195 naman ang sa laboratory at 500 katao naman ang nabigyan ng feeding program. Sabay-sabay po yun na itinaguyod nung araw na po yun ng September 13 ng Sabado dito po sa Isbakbak. At mapalad po kami po ang unang-unang barangay. Ang alam ko po may mga susunod pa pong barangay na pupuntahan at makikinabang po sa proyekto ni Congressman at ni Mayor. Samantala, nagsagawa din ng isang medical mission ang SM Foundation sa 6th floor ng SM Olongapo na umabot naman sa 1,500 ang beneficiaries. Ang SM Foundation, ito yung kinoconsider nilang corporate social responsibility arm ng SM Group of Companies. At ito ay kinreate para matulungan natin at masuportahan yung mga less fortunate sa communities kung saan nagsiserve yung SM. So, yung mga programs namin, every year naman, continuous po yan. Kasama sa nagbigay ng serbisyo ang mga doktor ng Philippine Medical Association, Olongapo City Medical Society, James L. Gordon Memorial Hospital, Red Cross, mga kawani ng CSWDO, Watsons at Ideal Vision na nagtulong-tulong upang maisakatuparan ang medical mission. Meron po tayong pre-eye examination, so computer eye examination dito. And at the same time, yung may mga qualified sa reading glasses, so namimigay din po tayo ng mga reading glasses.
binigay po sa akin ng gamot sa ubo at saka sa magpapa-x-ray ako dito. Binigyan po ako ng salamin din. At hindi lang yan, mahigit sa 800 katao rin ang naserbisyuhan naman ng SM Foundation sa Barangay Pag-asa. Reporting para sa Batangapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Environmental Summit na ginanap sa Subic Bay, dinagsa ng residente ng Olongapo. Narito ang ulat. Iba't ibang sektor na nagmula sa Olongapo at Zambales ang lumuhok sa nakalipas na Environmental Summit na may temang Shifting the Economy Towards Harmony na ginanap sa Subic Bay Convention Center. Ilang key persons ang nagbigay ng kanilang kaalaman sa iba't ibang paksa na sumasaklaw sa ating kalikasan. Isa na rito si Mr. Jerry Reyes na siyang Country Coordinator for Philippines para sa darating na International Coastal Cleanup at Governor Joey Salceda ng Albay kung saan tinalakay ang magagandang sistema upang makamit ang mas masaganang coastal area. Malaking tulong ang Environmental Summit na ito sa mga komunidad na katulad ng Olongapo at Zambales dahil na rin sa kahabaan ng coastal area at maritime biodiversity na kanilang nasasakupan. Nagpapasalamat din ang lead organizer ng International Coastal Cleanup sa aktibong partisipasyon ng lungsod sa pagbibigay ng awareness at malaking suporta sa naturang cleanup drive na gaganapin sa September 20 sa darating na Sabado. Ang naturang Environmental Summit ay inorganisa ng SBMA, SBF Check, Ayala Harbor Point at Lighthouse Marina Resort Legacy Foundation. Department of Foreign Affairs at Philippine Information Agency nag-iikot sa rehiyon para ipaliwanag ang issue tungkol sa West Philippine Sea. Narito ang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. DFA nagsagawa ng kapihan para ipaliwanag ang issue ukol sa West Philippine Sea. Triple Action Plan ang ginagawa ng gobyerno upang mabigyan ng solusyon ang problema ng China at Pilipinas ukol sa West Philippine Sea. Nagsimula ng mag-ikot ang opisina ng Department of Foreign Affairs kasama ang Philippine Information Agency upang ipaliwanag sa mamamayan na gumagawa na ang gobyerno ng konkretong solusyon para sa naturang problema. Ngayon pa lang kung isa-survey nyo yung mga opinion ng mga iba't ibang bansa, majority are supporting positions ng Philippines, peaceful settlement of dispute, primacy of the rule of law. Yung iba, even very specific, they support the arbitration case na pinali natin sa China because they say it's a peaceful way to settle the dispute. Matatandaan na inaangkin ng bansang China ang ilang teritoryo ng Pilipinas. Zambales ang unang napiling lugar ng DFA kapihan dahil ito ay tinatawag na home to one of the hotly contested na lugar tulad ng Bajo de Masinloc o kilala sa tawag na Panatag Shoal. Dumala sa naturang kapihan si Olongapo City Mayor Roland Paulino at mga kapitan mula sa 17 barangay ng syudad. Reporting para sa Batangapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Po yung matagal nang nagsiservisyo sa social welfare, mali 20 years na po ako rito ngayon. Nagsimula pa ako bilang clerical. So naging OIC po ako nung na-elect si Mayor Roland at binigyan niya ako ng mandate niya na ayusin yung serbisyo sa social welfare. Ang mandate po ng social welfare is yung ipalaganap, iparating o i-implement yung programang panlipunan ng ating syudad. Mabigyan ng karampatan tulong yung mga lahat ng mamamayan na nangailangan ng serbisyong pang-proteksyon, social protection. Maswerte nga po kami at nandyan si Mayor na tumutulong sa amin lagi dahil lahat po ng program namin ay inapruban niya. Kung kailangan namin ng budgeting, talagang kahit kakaunti ang budget ng city pero binibigyan pa rin niya po kami ng mga tamang budget. Pakalapit po namin sa mamamayan dahil kasi pag may mga kailangan tulong ang mamamayan, ang nilalapitan naman nila talaga sa social welfare. Pag nagpunta sa amin, we'll see to it na yung hinihingi nilang tulong ay naibibigay namin. Positibong pananaw ang ngayoy taglay niya at determinasyong timbang niya'y mabawasan pa. Narito si DJ Nicolase para sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Kapag ginusto, kaya. Ito ang ibabahagi niya. Bigat niya'y totoong kakaiba. Heavy-heavy talaga.
tara na pong matuto sa kwento ni Benjo, ang couch potato ng Olongapo. Isa lang yung sinabi niya para mong paano yan kapag inatake ka. Sino magbubuhat sa'yo? What makes you unique? Una kong itinanong sa kanya. Sagot niya, siya daw ang pinakamataba. At may kukontra ba? Dati, hilig ko lang mag-surf sa net, manood ng TV, manood ng movies, ganun lang. Maglaro ng PlayStation, ganun lang. Yun ang pinaka-hobby ko. Sa bahay lang, nakaupo. Ayun, mahilig ako sa cake, ayun, chocolates, tapos sa mga matataba. Gusto ko baboy, adobo baboy, lechon. Tumitimbang dati ng may 500 libra o mahigit 230 kilo. Pagiging online assistant ang dati, umuuko pa sa halos kalahati ng bawat araw niya. Ang work ko online is admin assistant. So, boss ko nasa States, so nag-uusap lang kami through Skype. Nakupo lang ako nung nakarap ako sa computer, kaya hindi ako masyado active. Siya si Leo Benjo Dayaw, 31 taong gulang mula sa Barangay Santa Rita. Ipinanganak noong ika-29 ng Disyembre taong 1982. Panganay sa 4 na magkakapatid at ayon sa kanya, siya lang ang naiiba. Dumating pa ngayon time na parang na-depress ako. Every time na lalabas ako ng bahay, tingin na nila ako. Siyempre, may maririnig ka. Pagsakay ng tricycle, para mo, hindi ka patawintuan dahil nga malaki ka. Tapos, mabilis kang hingalin. Tumayo nga lang ng ilang minuto, mahirap na eh. Tapos minsan, nakupo lang ako, hinihingal ako. Wala marang ako ginagawa. So, daming disadvantage talaga. Ngayong taon lamang na ito niya nasimulan ang proyekto niyang pagbabawas ng timbang. At seryoso siya. Mula sa pagbabawas ng pagkain, pagkilos at pati pagkikickboxing ay ginagawa niya. Meron akong family friend na Tita Lemon de Ocampo. Siya yung nag-push sa akin. Ayun, nung pumunta ako rito, explain niya na hindi pa huli lahat. Tanggap niya ang mga maling paraang nagawa, ang pagkain ng sobra-sobra. 5 minutes sa treadmill, hindi ko kaya. Tapos, min-workout ko. Sabi ko, dapat next week maka 10 minutes ako. Tapos, nung nakuha ko 10 minutes, dapat next week maka 15 minutes ako. Nakuha ko na naman. Hanggang sa naka 45 minutes na sa treadmill. Pag may nakikita akong, kunyari, nakakasipa ng maganda yung galaw sa basketball, gano'n. Ang inisip ko na ngayon, magagawa ko rin to. Ngayon ramdam niya ang mabubuting epekto nito sa kanya, sa buong pagkatao niya. Buo din ang mga pangarap niya, mga bagay na dati ay mukhang imposible sa kanya. Ang current weight ko ngayon is 386 pounds. Abangan niyo ako, after 6 months, ma-reach ko na ideal weight ko na 200 pounds. Isipin, planuhin, at gawin ang mga bagay na makabubuti sa atin. Let's be active and be healthy. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose at ito po ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batanggapo News TV. At para sa ating balitang sports, kauna-unahang Mayor Roland Paulino 10 Balls Invitational Billiard Cup ginanap sa Magcali Billiard Hall. Narito ang ulat. Ang Pinoy ay isa or kung di man pinakamagaling na manlalaro sa larangan ng billiard sa buong mundo. Pinatunayan niya ng mga Pinoy World Champions na sila Efren Bata Reyes, Jose Parica, Francisco Bustamante at marami pang iba. At nitong nakaraan ay naganap ang first Mayor Roland Paulino 10 Balls Invitational Billiard Cup na ginanap sa Magcali Billiard Hall sa pangunguna ng ating butihing Mayor Roland C. Paulino at Mr. Alex Laison ng City Sports Office. Dinaluhan ito ng mahigit na 50 manlalaro na may 4 na classes. Sa huli ay nagwagi sa third runner-up si George Joshue, second runner-up si Saldi Aquino, first runner-up naman si Roel Basa, at ang nag-champion ay si Boy Orion Baluyot. At sa Sabado, ang lahat ay inaanyayahang dumalo at makilahok sa taunang International Coastal Cleanup sa mga sumusunod na cleanup sites. Muli na naman ninyong nasaksihan ng mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng 1 linggo. Panahon na naman ng tag-ulan, panatiliing safe at alerto ang bawat membro ng ating pamilya.
ugaliing tumutok sa balitang hatid sa inyo ng Batanggapo News TV. Para naman po sa mga mahihilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batanggapo News Radio, Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batanggapo News TV a habit para sa iba pang kaganapan. Maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Ako si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!